Hello guys, welcome sa Pinoy Recap PH. For more Manhwa Tagalog Recap, paki-like, comment, and subscribe na rin po and hit the notification bell para ma-update ko kayo pag may bago tayong upload. Maraming salamat. God bless. Bago tayo magsimula mga idol, shout out muna sa mga sulit na sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat at kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman thank you. God bless. Hayaan, pinangalanan niya ang kanyang mga termino na sinasamantala ni So ang pagkakataon at hiniling ang pag-promote ng suklan sa pagiging guild. Palihim na narinig ni Dong So ang kanilang pag-uusap na nagtatago mula sa kanilang site na nagtatanong si Captain Miss O. Kung mayroon ka pang dapat malaman, tinitiyak sa kanya na idaragdag niya ang lahat ng mga detalye sa file, kaya binanggit niya ang halos nakalimutang magtanong ng isang mahalagang tanong kung magkakaroon maging anumang palatandaan kapag bumukas ang portal. Tumango siya bilang tugon at ipinaalam sa kanya na ipapadala ng RCD ang kanilang pinakamahusay na ahente na dalubhasa sa sensing dimensional na mga mangingisda ng enerhiya na tinitiyak na sila ang may pinakamaraming tao sa gawain. Nang marinig ang tungkol sa pinakamahusay na ahente ng kanilang RCD, naalala niya ang nakaraan niyang pakikipagtagpo kay Inspector Choi kapag sinampal siya nito. Si Inspector Choi ay galit na nag-ehersisyo. Inilabas ang kanyang pagkadismaya sa punching bag, pinagmamasdan siya ng mga junior inspector na may pag-aalala, iniisip kung ano ang pumasok sa kanya. Siya contemplates kung siya ay dapat itapon ito sa kulungan. Para sa kanyang mapangahas na pag-uugali sa sandaling iyon, si Captain Miss O ay lumapit at nagtanong sa kanya kung ano ang nangyayari. Itinanggi ito ni Inspector Choi bilang wala at sinabi sa kanya na wala siya sa mood, humihiling na maiwang mag-isa. Ang Captain Misil ay nagtatanong kung siya ay nasa mood para sa anumang bagay. Hindi na bigla, hinimok siya ni Inspector Choi na huminto sa pagsundot sa kanya at itanong kung ano ang gusto niya. Ibinunyag ni Captain Misil na kailangan niya si Inspector Choi upang makapaglakbay ng kaunti. Iniwan siya sa treat. Tinanong ni Inspector Choi si Captain Miss O kung aling biyahe ang tinutukoy niya. Bilang tugon, iniabot ni Kapitan Miss O ang isang file na naglalaman ng lahat ng detalye tungkol sa nasabing biyahe. Habang binabasa ni Toyd ang file, nagsimula siyang manginig at tinanong si Miss O kung bakit siya ang napili para sa misyon na ito, missile. Ipinaliwanag pa ng younger teen Misil na kakaunti lang ang kanilang kaalaman tungkol sa patutunguhang planeta, kaya hindi sila handa kung biglang bumukas ang isang portal sa gitna ng lungsod. Ipinahayag ni Choi ang kanyang paniniwala na ang ganitong kaganapan ay hahantong sa mga sakuna na kahihinatnan na tinutukoy ito bilang isang gateway sa impyerno. Pinayuhan ni Miss O si Choi na kung may nakita siyang mga senyales ng demensya o Fisher, dapat niyang agad na alertuhan si Sobel at lumika sa lugar. Hanggang noon, iginiit ni Miss O na ang Choice ay dapat manatili sa tabi nito palagi, anuman ang mga pangyayari. Pagkatapos ng mga salitang iyon, lumayo si Misil, naiwan si Choi na hindi makapaniwala. Si Shu ay nagpasya na mag-draught, ang kanyang sulat ng pagbibitiw ay nakaupo sa kanyang kama. Si Jenna ay nilamon ng isang estado ng depresyon pagkatapos ng kanyang kamakailang pakikipagtagpo sa demonyo. Malungkot ang kanyang kalooban habang inaalala ang nakakatakot na pangyayari nang bigla niyang marinig na tinawag siya ni Junyu na sumama sa kanila sa pagkain. Nag-aatubili, sumama si Jenyu kay Dong Susoho, Junyuan kaya sa dining hall kung saan silang lahat ay kumakain ng sama-sama. Sa gitna ng pag-uusap, ang mga aso na tuwang-tuwang nag-aanunsyo na matagumpay nilang naipasa ang kanilang clan advertisement screening. Maaari na silang magsimula sa level 2 dungeon quests. Gayunpaman, itinuro ng general na kakailanganin nila ng kahit man lang isang grupo ng mga ranggo upang masakop ang isang antas 2 piitan, at sila ay kasalukuyang short-handed. Iminumungkahi niya na maaaring mas matalinong mag-focus sa level 1 dungeon sa ngayon. Kinikilala ni Dongsu ang wastong punto ng Genos, ngunit iginiit na kasama ang ESO sa kanilang kuponan, ang antas ng 2 piitan ay magiging isang lakad sa parke. Kaya gayunpaman, nagmumungkahi ng mas maingat na diskarte, na nagmumungkahi na tumuon sila sa mga antas ng unang piitan para kumita ng mas maraming pera at mas mabilis na mag-level up gamit ang skill book. Iminumungkahi pa niya na kapag sila ay mas mahusay, inihanda, maaari silang hatiin sa mga grupo o mag-recruit ng mas maraming miyembro kung kinakailangan para sa level 2 na mga piitan.
Sang-ayon sa planong iyon, naghahanda silang lahat na umalis. Noon lang. Pumasok ang monghe sa bulwagan at magiliw na binati ang lahat ng nagdunk sa iyo, nagtanong kung kumain na ba siya, at kinumpirma ni Monk na kumain na siya. Iminungkahi niya na dapat silang lumabas, at ang grupo ay tumungo patungo sa piitan. Nakatagpo ng maraming trapiko sa pasukan, kasama ang J-60S at nagmamadaling lumapit sa kanya, kaya nakilala siya, magiliw siyang binati. Nagkomento sa kanilang matagal na paghihiwalay. Ibinunyag ni Jessic na narinig niya ang tungkol sa pagbuo ng sarili niyang angkan, kaya nagtanong tungkol sa mga kaibigan ni J-6 at tiniyak siya ni Jessic na maayos silang lahat, kaya naman nagtataka siya kung bakit kasalukuyang nasa isang pansamantalang clan si Jessic. Ngunit bago siya makasagot, ang mga miyembro ng J-6 clan tawag sa kanya mula sa likuran, hinihimok siyang magmadali. May nahuhuli ba? Sabihin ni Jessic para makahabol sila sa ibang pagkakataon at nangakong makikipag-ugnayan, kaya kinikilala ang kanyang tugon sa loob. Sige. Nagtataka sa pakikipag-ugnayan. Tanong ni Monk. Kaya kung sino si Jessic, kung saan ipinaliwanag ni Suna si Jason. Ay isang kaibigan na nakilala niya sa isang piitan. Habang palalim ng papasok ang angkan sa piitan, pinagmamasdan sila ng hindi mapagmasid na lalaki mula sa likuran at isang tusong ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Samantala, ang mga miyembro ng J-6 clan ay nagpahayag ng kanilang pag-usisa tungkol sa taong kausap niya, ngunit hindi nagtagal ay nakilala nila na ito nga. Si Park, habang nakikipag-usap kay Eso Jessic, ay nahirapan na sabihin ito. Ang angkan ni Jessica ay bumagsak matapos ang dalawa sa kanyang pinakamalapit na kasamahan ay nagpa siyang umalis na binanggit ang pangangailangan na makabangon mula sa stress at kamatayan ng patuloy na pagpatay at kamatayan. Sa kasamaang palad, ito ay isang pangkaraniwang pangyayari sa mundo ng mga mangangaso kung ang kawalan ng mga pangunahing miyembro ay maaaring humantong sa isang pagbuwag ng mga angkan. Ang proseso ng pagbuo at pagdisband ng isang antas ng OH clan ay medyo diretso. Ngunit ang emosyonal na toll ay maaaring maging makabuluhan. Sa kanyang kasalukuyang angkan, si Jessic ay itinalaga upang magbigay ng suporta sa likuran na pinapanatili ang isang ligtas na distansya mula sa pangunahing koponan. Ang mga mangangaso na walang angkan ay kadalasang gumagamit ng pang-araw-araw na pakikipagsapalaran sa piitan na may mga pansamantalang grupo. Gayunpaman, nananatiling optimistiko si Jessic na naniniwalang sa mga taong nakatagpo niya sa mga pansamantalang grupong ito, makikita niya ang kanyang mga kasama sa hinaharap na nakatakdang magtrabaho kasama niya. Nakikita niya ito bilang isang pagkakataon upang magsimula ng isang bagong pagsakay sa isang malakas na motorsiklo na may suot na helmet. Inspektor mabilis ang pagpili patungo sa kanyang destinasyon. Tinawag niya si Miss Miso para ipaalam na dumaan siya sa opisina ng clans, only to discover na mayroon na silang department for the Dungyon. Tinitiyak sa kanya ni Miso na ipapadala niya ang mga coordinate sa sandaling totoo. Natatanggap ang mga coordinate na Dragon Dash, isang bagong abilidad na nakuha niya mula sa skill book gamit ang perang kinita niya mula sa clan. Samantala, si Dunks, na buong pagmamalaki na nagpapakita nito. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki na si Jen-Ho Park, nakilala rin bilang Butcher, na nagtataglay ng kalmadong kilos hanggang sa gamitin niya ang kanyang espada habang nakikipaglaban ang general sa isang napakalaking halimaw na palaka. Ang kasanayan sa pagsubaybay ng Dongshoes ay nag-aalerto sa kanya sa isa pang halimaw ng palaka na papalapit mula sa likuran. Si Jiniel, na basang-basa sa dugo mula sa kanyang matinding pakikipaglaban, ay walang takot na inaatake ang Eye-Toad monster na may pagpapakita ng walang awa na butchery na sinamahan ng nakakabagabag ng ngiti. Sa pagmamasid dito, napansin ni Dongsuo si Genos na tila nasisiyahan sa karahasan. Sa sandaling yon, dumating sa eksena, mabilis na tumingin at nakakaramdam ng kumpiyansa. Iyon ay, ang mga bihasang miyembro ng clan ay may kontrol sa sitwasyon. Sa kabilang banda, ang J-6 clan ay ganap na nakikibahagi sa pakikipaglaban sa mga halimaw na palaka. Sinusubukan nilang makakuha ng isang kalamangan sa pamamagitan ng pagbomba sa mga nilalang ng apoy, ngunit ang trahedya, si Jessica mismo, ay tinamaan ng isa sa mga bomba ng apoy. Bumagsak siya sa lupa, umubo ng dugo sa pakiramdam na hindi makapaniwala na ang isa sa kanyang sariling mga miyembro ng angkan ay nagkamali sa pagpapaputok ng bomba sa kanya.
Habang nagpapatuloy ang labanan, isa sa mga kasamahan ng JA-6 ay nakapulupot ng isang palaka, dila ng halimaw at desperadong tumawag ng tulong. Nakahiga sa lupa, dugong umaagos mula sa kanyang bibig, napagtanto ni Jessic na ang pangkat na ito ay tiyak na mabibigo sa loob. Naiinggit siya sa matagumpay na angkan, gayunpaman, habang siya ay nagpupumilit na bumangon mula sa lupa. Naiintindihan niya na walang paraan kaya, at ang kanyang angkan ay tatanggap ng isang eskrimador na tulad niya na natigil sa mababang ranggo ng habang si Esau at ang kanyang angkan ay patungo sa kanilang landas. Out of the clear dungeon dogs na tuwang-tuwa na nagbabahagi na ang kanilang clearance time ay bumuti at siya ay nakakaramdam din ng hindi pagkapagod. Ipinahayag ni Monk kung gaano kabuluhan ang karanasan, naramdaman ang kapangyarihan ng kilalang aklat ng kasanayan. Sumang-ayon si Sil na inanunsyo niya na oras na para hatiin sa mga grupo para sa mga hinaharap na pakikipagsapalaran. Binati sila ng lalaking nakabantay sa kanila na pumapasok sa piitan habang sila ay nagtataka. Tinanong ni So ang lalaki kung sino siya, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang aking batang si Choi mula sa BDG. Napagtanto ni So Dong Suo na ang Dog Guild ay isang prestihiyosong level 5 guild sa District 4 ranking sa nangungunang 20 large-scale guild. Tsaka sa Korea. Nagtataka sa negosyo ng lalaki sa kanila, kaya nagtatanong pa. Ipinaliwanag ng aking batang si Choi na itinuturing niya ang kanyang sarili na maswerte na magkaroon ng up-and-coming clan na katulad nila sa parehong distrito. Bilang kilos ng mabuting kalooban, nais niyang mag-alok sa kanila ng regalo. Sa treat, kaya nagtatanong tungkol sa likas na katangian ng regalo. Ibinunyag niya na bilang kilos ng mabuting kalooban, papayagan ng BDG Guild ang angkan ni So na makapasok sa level 2 dungyon. Sa kanilang distrito ng libre, na isang malaking alok dahil karaniwang nagkakahalaga ito ng 2 milyon isa para ma-access ang mga naturang Dungyons Dogs, na nakakatuwang ang kilos na ito ay nakapagpapasigla at nagpapahayag ng kanyang pananabik. Ngunit iminumungkahi ni Jianyo na maglaan sila ng ilang oras upang maghanda bago sumabak sa isang antas 2 piitan. Tinitiyak sa kanila ng aking mga kabataan na hindi kailangang mag-alala dahil naghanda siya ng perpektong diskarte sa pag-atake. At ang mga kinakailangang kagamitan bilang regalo para sa kanila. Hinihikayat silang magpatuloy, sinabihan niya silang umalis kapag handa na sila. Panatag ang loob ni Dong Suo na naniniwalang sa ganoong suporta at sa pangunguna sila ay magiging higit sa kaya. Gayunpaman, pinayuhan ni Su ang kanyang mga miyembro ng clan na bumalik sa mga level 1 na piitan at tumuon sa pagbuo ng iyong kupunan o nagpasya siyang magtungo sa antas ng 2 piitan. Sa kanyang sarili, ang kanyang mga miyembro ng clan ay sumasang-ayon sa kanyang desisyon at ang aking mga kabataan ay napangiti sa desisyon. Kaya sino ang mga miyembro ng clan maliban sa pamumuno ni So at sumunod sa kanyang mga kagustuhan? Ang aking mga kabataan ay nag-aalok kaya ang kanyang sasakyan upang mapadali ang kanyang paglalakbay sa antas 2 piitan at silang lahat ay sumakay na patungo doon, ang aking mga kabataan, upang sila ay gumamit ng portal 47 para sa kanilang pagpasok. Kaya pansinin ang kawalan ng iba pang mga ngaso sa portal, at ipinaliwanag ng aking kabataan na ito ay dahil ang partikular na portal na ito ay medyo bago. Tiniyak niya kay Sub na pinangangalagaan niya ang lahat ng kinakailangang hakbang para sa kanilang ligtas na pagpasok, kaya nagpapahayag ng pasasalamat at nagtanong kung ang aking anak ay nagsagawa ng paraan upang gawin ang lahat ng ito para sa kanyang angkan. Sumagot ang aking mga kabataan na pahalagahan nila ang So's Clan, patuloy na gamitin ang kanilang mga portal sa hinaharap kaya gayunpaman ay nagpapakita na mas gusto niya ang mga piitan na mas malapit sa kanilang lokasyon pagdating sa kanilang patutunguhan ang aking sariling mga pagsusuri sa kanyang lalaki kung handa na ang lahat at kinukumpirma niya na ito ay aking armsman hand so ay bag na naglalaman ng attack plan na survival kit and so thanks in before. Iminumungkahi ni So na kumakain sila ng makakain kapag bumalik siya, na kung saan ang aking mga anak ay sumang-ayon at idinagdag na maaari rin silang uminom, tiwala na kaya nitong matapos ang gawain ng mabilis. As So activates his helmet and enters the dungeon on cuttingly smirks. Gayunpaman, ang kanyang atensyon ay nakuha sa isang taong papalapit sa isang mabigat na bisikleta mula sa likuran. Ito ay si Inspector Choi, at tinanggal niya ang kanyang helmet, lumapit sa aking anak ng may pagkamadalian. Ang aking kabataan ay nagtatanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan,
at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang bahagi nito. Ang kanyang angkan ay determinadong sumali. Kaya sa loob ng piitan ay sumugod siya. Ipinaalam sa aking anak na papasok din siya. Ang aking kabataan na may tusong ngiti ay tinatanggap siya bilang kanyang panauhin. Itinuro ng aking kabataan ang kanyang lalaki na ang presyo ay 2 bilyon, isa bawat tao. Nalilito, ang kanyang tao ay nagtatanong ng mataas na halaga dahil ito ay hindi kahit isang assassination. Ipinaliwanag ng M.Y. Young na kahit na ang paggawa ng mismong kaganapan ay medyo madali, ang mga panganib na kasangkot dahil sa katanyagan ng SOAS ay napakataas. Kaya't ang presyo para sa pareho ay magiging kabuwang 4 bilyong wondong so. Habang nag-inspeksyon, ang kotse ay dumating sa host phone. Samantala, si Captain Miss O ay nag-aalala ng subukan niyang kontakin kung bakit si Young Choi. Ngunit ang kanyang telepono ay nasa kanyang bisikleta. Nagpasya si Miss O na makipag-ugnayan kay MR Park. Nakipag-ugnayan siya sa kanya at tinanong kung siya ay matatagpuan Swam. Sa kanyang sorpresa, ibinunyag ni MR Park na siya ay matatagpuan sa isang kamakailang binuksan na level 5 na piitan. Ang paghahayag na ito ay nagulat kay Captain Miss O at naalala niya ang huling pag-uusap nila ni Young nang tanungin niya kung talagang kailangan na sundan si Suho sa portal. Tinanong ni Captain Miss O si MR Park tungkol sa presensya ng Swans sa level 5 dungeon at ang pagkakakilanlan ng overseer nito. Ibinunyag ni MR Park na ang DGB Guild ang may pananagutan sa piitan. Kaya agad siyang inutusan ni Miss na siyasatin ang mga talaan ng pasukan para sa partikular na piitan na yon at agarang humiling na makipag-ugnayan sa kanya ang kinaukulan ng walang antala o itapon si Suho. Bumagsak siya sa dingding at ang buong hukbo ng mga Orsi ay sumugod sa kanya na may balak na patayin siya. Nakita ni Young ang napipintong panganib at mabilis na lumipat. Protektahan si Suho mula sa kanyang posisyon sa lupa. Napagtanto ni Suho na magiging madali ang labanang ito at mabilis niyang nahawakan ang isa sa mga halimaw. Ang mga halimaw ay nasa kalahati, gayunpaman, ang ulan ng mga araw ay bumababa sa kanila, kaya napansin ni Young ang presensya ng mga archer sa mga Orsi. Siya ay nag-activate ng isang bomba ng depensa na nagwawasak sa paparating na hukbo ng Orsi. Habang naaayos ang alikabok, hinawakan ni Suho ang kamay ni W.H.Y. Young at hinikayat siyang tumakbo. Ang walang humpay na pagsalakay ng mga araw ay patuloy na bumabagsak sa paligid nila. So Young ay nagtatanong sa kanilang planong pagtakas, na itinuturo na sila ay napapalibutan ng mga Orsi at wala nang matatakbuhan. Ibinunyag ni Soho na mayroong isang pagbubukas, isang gilid ng cliff, kaya nagprotesta si Young na hindi ito isang mabubuhay na ruta ng pagtakas. Ngunit iginiit ni Soo na ito mismo ang dahilan kung bakit dapat nila itong kunin. Walang pag-aalinlangan, inutusan ni Suho si Sayang na kumapit ng mahigpit habang tumatalon siya mula sa cliff. Si Suho at Soyoung ay matagumpay na nakarating sa lupa ng ligtas, habang ang mga tumutugis na Orsi na tumalon din sa cliff ay sinalubong ang kanilang pagkamatay. Bumagsak si Apan sa lupa, nahuli ni Suho si Sean na nagtanong kung buhay pa siya. Mapaglaro niyang inihagis siya sa lupa at tinutukso na binanggit na ito ay isang malapit na tawag. Pumasok sila sa isang lagusan upang maghanap ng kanlungan. Mula sa walang humpay na dagundong ng mga halimaw sa Hills WHY, si Young ay nagpahayag ng inis sa mga halimaw. Umiiyak na nag-uusisa tungkol sa kanilang susunod na galaw. Tinanong niya si MR Irregular tungkol sa kanilang plano. Ipinaliwanag ni Suho na ang kanyang plano ay pumatay ng 4 pang Orsi na magbibigay daan sa kanya na i-level up ang laki ni Soyoung at ipinaalala sa kanya na ang pag-level up ay nag-aalis lamang ng mga limitasyon at hindi kinakailangang magbigay ng makabuluhang pagpapalakas ng kapangyarihan. Gayunpaman, iginiit ni Suho na sa kanyang kaso, ang pag-level up ay nag-aalis ng ilang mga paghihigpit. Idinagdag ni Suho na bilang karagdagan, ang pag-level up ay isang power-up sa labas ng level 5 na piitan. Sa gabi, ang Emergency Control Department ay lumalapit sa lugar. Hindi lahat sila ay hindi dapat tumawid sa barikada. At pinayuhan na tumabi ang mga reporter na nakatayo sa tabi ng dungyon na nag-uulat tungkol sa kamakailang nakakainis na aksidente na naganap doon 2 araw na ang nakakaraan. Binabanggit ang pagkakasangkot ni Suho at ang pagkakasala ng DGB kay Dong na nakita niya sa ang lupa na umiiyak para sa kapakanan ni Suho.
Samantala ang suspect, ang aking kabataan, ay inaresto at dinala. Una niyang sinabi na umaasa si Sue na kusang pumasok si R. Choi sa piitan, ngunit ang masusing pagsisiyasat ng detection specialist Major Yong si Kim ay nagsiwalat na ito ay isang kasinungalingan kalaunan. Nakaupo na may mga tanong habang siya ay dinadala, ipinagpatuloy ng reporter ang kanyang broadcast na binibigyang diin kung ang Suho Park, na pinaniniwalaan na isang pagbabalik mula sa ika-4 na planeta, ay makakaligtas sa muling pagbabalik na buhay. Tinalakay din ang halaga ng giit sa isang bagong planeta sa kasalukuyang panahon ng dimensional na industriya at ang potensyal na pinsalang idudulot nito sa Korea. Sa loob ng opisina ng Chiefs, pumasok si Captain Meso. Habang ang balita ay binobroadcast, hinarap niya ang hepe, kinukwestiyon ang kanyang mga aksyon at intensyon. Hiniling sa kanya ng hepe na linawin kung ano ang ibig niyang sabihin sa kanyang pahayag. Iginiit niya na dapat nilang hulihin ang lahat ng responsableng individual. Ang hepe ay nagtatanong kung ang ibig niyang sabihin ay ang nasa likod ng insidente at tiniyak niya sa kanya na mayroon na sila. Binanggit niya na ang pinuno ng batang Gary Gang ay tumatakbo at kasalukuyang pinaghahanap ng pulisya. Pumasok si Inspector Choi sa piitan matapos malaman ang tungkol sa presensya ng SOS mula sa angkan ng SOS na nagpaalam sa kanya na papunta si ESO sa ibang portal. Kaya't in-update niya si Miss ESO tungkol sa sitwasyong natatanggap niya upang masundan ang ESO sa portal. Na-curious tungkol sa layunin ng assignment na ito, bata pa, kinuwestiyon ni Choi ang pangangailangan ng pagmamasid sa mga kasanayan sa pakikipaglaban ng servos sa isang level 2 na piitan. Ipinahayag niya ang kanyang kakulangan sa paghahanda para sa naturang misyon, isang hindi pagpayag na posibleng masira ang kanyang mga damit. Gayunpaman, iginiit ni Miss O na isinusuot niya ang bracelet na ibinigay nila na magbibigay sa kanya ng kinakailangang gamit at proteksyon. Nag-aalangan pa rin, nag-iisip si Soy Young Choi kung talagang kailangan ang lahat ng ito. Ipinaliwanag ni Miss O na ang kanilang pangunahing layunin ay panatilihin ito sa Korea. Bagamat naisip ni Choi na gumawa sila ng contract missile, binansagan ito bilang insurance at nakiusap kay Choi na isagawa ang gawain sa huli. Pumayag si Inspector Choi sa misyon at pumasok sa level 2 na piitan gaya ng itinuro. Sa loob ng piitan, kaya pakiramdam ay isang kakaibang kapaligiran at napansin na may ibang pumapasok. Ang bagong dating ay nag-activate ng combat dress sa kanyang bracelet at nagsisisi na hindi siya nakipagnegosasyon para sa mas mataas na sweldo. Tumingala siya at nakikitang nakatingin sa kanya na umaakma sa kanyang bracelet at iniisip kung ito ba para labanan siya ng napakabata. Sumagot si Choi na ipinaalam ni Captain Miss O kay Sel na ipapadala niya ang pinakamahusay na ahente at siya ang pinakamagaling. Nagpahayag si So ng kawalan ng katiyakan tungkol sa kanyang pag-aangkin na ikinairita niya at iginiit niya na hindi siya dapat maliitin kaya binabalaan siya na huwag isipin ang tungkol sa pakikialam sa kanyang pangangaso. Kaya tiniyak siya ni Young Choi na nandyan lang siya para pagmasdan ang kanyang mga kakayahan. Biglang lumitaw ang isang napakalaking nilalang na may hawak na palakol na nagdulot ng malakas na pagbuong. So Young Choi note that they already have an unexpected guest. Kaya't inalerto ng batang Choi si Sullivan. Papalapit sa kaaway mula sa likuran. Habang lumiliko ito, nakita niya ang isang Orsi warrior, isang mabigat na boss ng piitan sa simula pa lang. Kaya alam ng agham na may 4 pa sa mga mandirigmang Orsi na ito na papunta sa kanilang daraanan. Nagpahayag siya ng hindi paniniwala. Ipagpalagay na ito ay isang level 2 na piitan, gayunpaman ay tama, sir, na nagpapakita na ito ay hindi isang antas 2 na piitan. Nakakagulat sa kanya. Kaya't nagtatanong kung napalampas niya ang katotohanan ito sa pagpasok sa portal, at mapaglarong nagtatanong kung siya ba talaga ang pinakamahusay. Naiirita sa sinabi, ipinaliwanag ni So Young na ang bracelet na suot niya ay may shielding effect ng walang pag-aalinlangan. Kaya sumugod patungo sa papalapit na halimaw. Babala. Soy Anchoyed na hindi makagambala sa kanyang biktima. Pinili ni Soy Young. Namangha sa esawas, hindi kapani-paniwalang bilis at husay habang papalapit sa kanya ang mga halimaw, kaya mabilis silang ibinaba.
Pagbagsak ng isa sa lupa at binawi ang kanyang mga kilos nang mahulog ito mula sa kamay nito nang may papalapit na 3 pang halimaw, hindi nagpapakita si Esau pag-atubili, mabilis na pinugutan ng ulo ang isa sa isang indayog, na nagiging sanhi ng pag-agos ng dugo habang ito ay bumagsak. Walang buhay. Ang isa pang halimaw ay sumulong patungo sa gayon, ngunit mabilis niyang pinutol ang ulo nito sa kalahati ng isang malakas na hampas. Ang huli sa huling halimaw ay umungol ng may pananakot. Ngunit hindi siya umatras. Siya ay kumuha ng isang matapang na paglukso. Tumatakas mula sa abot nito. Mabilis niyang nakita ang isang lubid na nakasabit sa isang puno, hinawakan niya ito, at may kahangahangang liksi ay umindayog siya pabalik, dumaong sa likod ng Orsi monster sa isang mabilis na paggalaw. Ibinaba niya ang kanyang palakol, naghatid ng isang nakamamatay na suntok sa ulo ng mga halimaw na nagpabagsak dito sa lupa. Tungkol sa mga pagkakataon ng bata na mabuhay. Ang tao sa kabilang panig ay naging curious at nagtanong sa aking anak kung anong antas ng piitan doon sa kasalukuyan. Sa isang matunog na kalabog, ang halimaw ay bumagsak sa likod nito. Hindi makapaniwala ang batang si Choi sa kanyang kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban. May isa pang Orsi na may hawak na palakol, ngunit siya ay nananatiling hindi nabigla, determinadong alisin ang lahat ng mga halimaw na ito. Ano man ang antas ng mga piitan, ang halimaw ay umiindayog ng kanyang mga kilos, ngunit sa gayon ay umiwas ng may liksi na naging dahilan upang ang sandata ay bumagsak ng malakas sa lupa na sumasakop. Ang pagkakataon. Naghahatid si So ng isang malakas na sipa na nagpapalipad pabalik sa Orsi hanggang sa bumagsak ito sa isang puno. Nanawalan ng kakayahan habang si Esau ay nakatayo sa ibabaw ng talunang halimaw. Lumilitaw ang isang abiso na nagpapaalam sa kanya na nakakuha siya ng 32 puntos sa pagganap, kaya ipinapahayag na ang lugar na ito ay DOP. Dala-dala ni Sean ang kanyang bag, ngunit iginiit nito na matutulungan niya itong magtipon ng mga bloodstone. Gayunpaman, napagtanto ni Sean na sa kabila ng pagiging irregular niya, kulang siya sa karanasan, kaya't nilapitan niya ang nahulog na Orsi. Habang nagpapatuloy ang kanyang pangangaso at pagpatay ng walang kaunting pag-aalinlangan, kaya nababagabag si On at nagtataka kung wala siyang empatya. Biglang may bumungad sa kanya at tumingin siya sa paligid. Kinokolekta ni So ang bato ng Orsi. Ngunit habang hawak niya ito ay napansin niyang hindi pangkaraniwang malaki ang sukat nito. Gayunpaman, pinutol siya ni So Young na nagpapahayag ng kanilang kakulangan ng oras. Itinabi niya ang bag sa tabi at ibinunyag na sa kabila ng pagpatay sa 4 na boss ranggo na Orsi, hindi pa nagbubukas ang pinto ng mga piitan. Itinuro niya na ang bag ay puno ng mga ordinaryong bato, kaya nagmumungkahi na maaari nilang gamitin ang bag upang iimbak ang kanilang mga bloodstone. Natagpuan ni Siwa Yang nakatawa-tawa ang ideya. Kaya nagsisimula itong mag-alala na nilinlang siya ng aking On na pumasok sa mapanganib na level 4 na piitan na ito sa pamamagitan ng pagpapapaniwala sa kanya na ito ay isang antas lamang ng dalawa, at higit pa, ginawa niya ito ng libre, nalulula sa sitwasyon. Kaya nagsimulang umiyak at nangako to repay My Young Choi once they get out. Choi Young wonders what's wrong with kaya biglang may lumitaw na Orsi at longest sa Sean she frantically searched for her sword only to realize that she left it. Dahil ang Or ay maaaring makapinsala sa kanya, kaya mabilis na namagitan, lumukso sa pagkilos ng isang umaatake sa nilalang gamit ang kanyang palakol. Sa isang malakas na indayog ay pinutol niya ang Orsi sa kalahati, na iniiwan itong walang buhay sa lupa. Kaya bigyan ng katiyakan si Siwa Yang na huwag mag-alala dahil siya ay sapat na malakas upang protektahan sila, kahit na binanggit niya na dati ay mas malakas pa siya, gayunpaman ay umindayog. Mabilis na nakuha ang atensyon sa isa pang paparating na panganib. Ina-activate niya ang kakayahan ng insight sa kanyang mga mata, na nagpapahintulot sa kanya na makakita ng infrared na larawan ng isang grupo ng mga individual na tumatakbo patungo sa kanila. Inactivate ni So Young ang kanyang insight. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang mapagtanto niyang napapalibutan sila ng isang buong hukbo ng mga Orsi sa gitna ng malalaking nilalang. Nakita niya ang isa. Ang partikular na Orsi na namumukod tangi ay ang Great Ors Warrior. Kaya sa kabilang banda, lumilitaw na nasasabik sa pag-asam na harapin ang napakaraming kalaban. Nagpoprotekta si So Young sa harap ni Soho,
Iniabot ang kanyang kamay bilang hudyat upang protektahan siya mula sa nalalapit na pag-atake ng hukbo ng Orsi. Ang mga orcs na nakasakay sa mga mabangis na halimaw ay mabilis na patungo sa kanila. Sa pangunguna ng isang manunulat ng Orsi, hindi mapigilan ni Eso na ipahayag ang kanyang paghanga sa lamig ng mga halimaw na sinusulat ng mga Orsi na mga lobo. Taglay ang determinasyon, pareho silang sumugod patungo sa paparating na hukbo ng Orsi, handang harapin ang napakaraming posibilidad, kaya't itinuro kung bakit ang bata ay pigilin ang pakikialam na ipinahayag na ang lahat ng mga Orsi ay kanyang biktima. Sa halip, tumalon siya sa pagkilos na isinaaktibo ang kanyang kalasag upang protektahan ang iyong sarili, habang patuloy na pinuputol ang mga orc gamit ang kanyang palakol na naging sanhi ng pagbagsak ng mga ito sa lupa. Gamit ang kanyang kakayahan sa pag-imbentaryo, si Suyong ay nagpatawag ng espada at sumama sa laban na hinahampas ang hukbo ng Orsi sa pamamagitan ng mabilis na paggalaw. Hindi niya maiwasang maghangad na magkaroon siya ng sariling espada. Kaya ibinato ang isang Orsi pabalik sa lupa gamit ang isang malakas na hampas. Ipinagpatuloy ni Naso at Sean ang kanilang pagsalakay, pinutol ang Orsi pagkatapos o nagdulot ng pagtilamsik ng dugo sa kanilang paligid. Gayunpaman, ang kanilang kakilakilabot na kalaban, ang Orsi Chieftain ay namagitan, itinaas ito gamit ang sandata nito upang ihagis siya ng malakas. Sa lupa na may malakas na kalabog ay mabilis na nakabawi at kinuyom ang kanyang mga kamao at hinarap ang punong tain at nagtatanong kung ang amo ang tumutugon sa Orsi Chieftain. Isang malakas na dagundong at nagpayo si Siwa Yang kaya't mag-focus muna sa pagbaba ng Chieftain. Isabit ito sa ulo gamit ang kanyang sandata. Sa kabila ng pag-atake, ang Chieftain ay nagpakita ng katatagan sa mga ungol, itinapon ito muli. Si Captain Miso na nakaupo sa kanyang opisina ay nabahala ng ipaalam sa kanya ni MR Park na may kakaiba. Binanggit niya na napakabata at kaya dapat na iugnay, ngunit ang kanilang mga signal ng cell ay nagmumula sa dalawang magkahiwalay na lugar. Bukod dito, walang paggalaw mula sa alinman sa kanila sa nakalipas na oras. Ibinahagi niya na ang lokasyon ng SOAS ay tumutugma sa isang antas ng isang piitan, ngunit pagdating sa lokasyon ng Siwayongs, nag-aalangan si MR Park na ibunyag ang karagdagang impormasyon. Lumaki si MRS Worry habang natitiyak niyang pareho silang bata pa at magkasama sa labas ng Level 1 Dungyon. Nagpa siya ang SOAS clan na magpahinga ng isang oras bago bumalik sa loob. Gayunpaman, naniniwala si Miss O na hindi sapat ang pagsisisi lamang sa isang manager. Isinasaalang-alang na ito ay isang antas 5 piitan. Ang pinuno ay nagtatanong kung gusto ni Misil na buwagin niya ang isang buong antas 5 na ani sa bagay na ito. Ipinapangatuwiran ni Miss O na hindi malulutas ng hepe ang issue sa pagputol ng mga ugnayan sa isang individual. Ibinahagi ng hepe ang kanyang mga pagdududa tungkol sa background ni So Parks, na ibinunyag na hindi pa sila sigurado kung siya ay bumalik mula sa ika-4 na planeta o isang piitan. Itinatampok din ng ulat ng balita ang dumaraming mga kaso na kinasasangkutan ng mga organisasyong kriminal na humahantong sa mga panawagan para sa mas mabuting pamamahala ng mga piitan ng pinuno ng guild. Remarks na maaari rin silang kumita ng kaunting pera mula sa sitwasyong ibinigay sa mga pagkakataong ibinibigay nito. Maluha-luha si MRS Ayes habang sinisisi ang sarili na nagkasala sa pagpapadala kay Siwa Yang sa mapanganib na sitwasyon. Pinapanatag siya ng hepe na nagpapahayag ng kanyang malalim na pag-aalala. At mag-alala para kay Savo at magpatuloy. Binigyang diin niya na ang magagawa lang nila sa ngayon ay magkaroon ng pananampalataya sa agham at maghintay ng anumang mga update. Ang ulat ng balita ay nagdaragdag sa kanilang pagkabalisa na nagsasabi na ang mga eksperto ay naniniwala sa mga pagkakataon ng dalawang individual na makabalik ng ligtas. Arlo, nalulula si Miss O dahil hindi napigilan ni Ronnie ang kanyang mga luha. Ngunit mabilis na umiiwas ang maliksi na espiritu. Lumipad sa kabilang panig at galit ng mailap na espiritu, tinangka ng halimaw na hampasin ito sa pamamagitan ng napakalaking kilos nito. Gayunpaman, ang espiritu ng puno ay patuloy na lumilipad at mahusay na umiiwas sa walang humpay na pag-atake. Ang boss Orsi ay hindi napagtanto na ito ay patuloy na paghabol ay nagdudulot nito ng direkta sa sino ang kumukuha ng pagkakataong kumilos ng napakabilis na iniswing ang kanyang sandata na hinihiwa sa kalahati ang ulo ng mga halimaw.
Habang ang halimaw ay bumagsak na walang buhay sa lupa, isang notification ang lalabas na nagpapaalam na siya ay nakakuha ng 32 performance points para sa matagumpay na pagpatay na natatakpan ng dugo ng mga nilalang. Kaya napagtanto na kailangan lang niya ng 3 higit pang mga pagpatay upang mag-level up. Si Suinan ay gumagamit ng kanyang kakayahan sa loob at pagod. Para may Ors Warrior na 300 talampakan ang layo. Hindi pinapansin ng kanyang pag-iingat, si Eso ay nagmamadali patungo sa mandirigma, ngunit si Siwayang ay sumisigaw na maghintay siya, na pinaghihinalaan na ito ay isang bitag sa kalagitnaan ng hangin. Sinusubukan ni Eso na saksakin ang Orsi Warrior, ngunit isang hindi inaasahang pagsabog ang naganap sa sandaling siya ay tumuntong sa lupa. Pagbalik sa kanya ng pagbagsak sa lupa, ang Orsi Warrior ay gumagamit ng senyales upang tawagan ang iba pang mga Orsi na mabilis na lumapit sa ungol na nagbabantang nag-aalala. Hinikayat ito ni Lee So-young na bumangon, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang mahinang estado, hindi makagalaw o maipagtanggol ang kanyang sarili ng maayos. Napagtanto niya na ang kanyang mga pandama ay kumukupas at hindi niya magawang iangat ang isang daliri. Dahil hindi siya kumakain sa loob ng 2 araw, kaya kumilos si Young na nag-activate ng isang bomba ng depensa na nag-aalis ng lahat ng mga halimaw. Gayunpaman, naapektuhan din siya ng pagsisikap at bumagsak siya sa lupa, kaya nagawa niyang kunin ang kanyang sandata at nagpatuloy sa pakikipaglaban, pinabagsak ang isa pang mandirigmang Orti, at 2 na lang ang natitira sa kanyang determinasyon at kakayahan. Natalo niya ang isa pa, at isang Orsi Warrior lang ang nakatayo sa harapan niya, kaya inalis ang final. Napagtanto ni Fon na oras na para mag-level up siya. Hanggang dito muna sa part na to, salamat mga idol.